Santo. Amen. Noong mga araw na yun, sinabi ni Esteban sa mga tao, sa mga tanda at sa mga eskriba, napakatigas na ulo ninyo. Di pa nababago ang inyong kalooban. Ayaw ninyong ibigin ang katotohanan kung ano ang ginagawa ng inyong mga magulang. Yun din ang ginagawa ninyo. Lumalaban kayo lang sa Espiritu Santo. Sinong propeta ang hindi pinag-uusig ng inyong mga nangulo? Pinatay nila ang mga humula sa pagpakalito ng pagmagawin na inyong mga itinagano at itinapatay. Tumanggap kayo ng kausapang ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng mga anghel. Ngunit hindi ninyo tinatalimahan. Nang mahinig ito ng mga buo ng Sanhedrin, sila yung langit dahil sa matinding galit kay Esteban. Ngunit si Esteban na kaspos ng Espiritu Santo ay tumingin sa langit at nakita ang nangyayari na liwanag sa paligid ng Diyos. At si Jesus sa kanyang kanan. Bukas ang kalangitan, sabi niya, at nakikita ko ang anak ng tao nung sa kanan ng Diyos. Tinangkan nila ang kanyang kanya at nagsigaw. Pagkatapos, sabay-sabay sila lumulunod sa kanya. Tinulagyan nila si Esteban hanggang sa labas ng lungsod upang mabunin. Hinubad ng mga saksi ang kanilang mga kasuotan at iniwan sa isang binatang nangangalang Saulo. At pinagbabago nila si Esteban na nanalangin ng anong ganito. Panginoong Jesus, tanggapin mo ang aking espiritu. Lumuhod si Esteban at sunod ang malakas. Panginoon, huwag mo na po silang palamutin sa kanyang kasalanan ito. At pagkasabi nito, siya ay namatay. Kasang-ayon si Saulo sa pagpamatay ng Esteban. Ang salita ng Diyos. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Tanging bulihan ko, ako ay anakan, tagapagtanggol ko at aking kaligtasan. Tagapagtanggol ko at aking kanlungan. Ayon sa sabi mo, ako'y patupad. Sa mga kamay mo, habilin ko'y buhay ko. Tagapagligtas ko, tapat at totoo. Ikaw poon, aking pinanlalitan. Magbubunyi ako, magsasayang tunan sa iyong pag-ibig na walang katapusan. Ito yung lingkod, sana ay ingapin. Ingatan mo ako at iyong pagpapalain. Iligtas mo ako at iyong santin. Tanda ng pag-ibig na di nagmamahal. Iyong kinahalina at iningatan mo. Darang sa agitan ng masamang tao. Si Jesus na buong mahal.
manalig kami sa inyo. Ano po ang gagawin ninyo? Anong nila? Ang aming mga magulang ay kumain ng manang senda ayon sa nasusulat. Sila ay binigyan niya ng pagkain mula sa langit. Tugtugan nila. Sumagot si Jesus, dapat ninyong malaman, hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng pagkain mula sa langit, kundi ang aking Ama. Siya ang nagbigay sa inyo ng tunay na pagkain mula sa langit. Subalit, ang pagkain bigay ng Diyos ay yung bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanglibutan. Ginoo, ika nila, bigyan ko ninyo kaming lagi ng pagkain iyon. Ako ang pagkain na nagbibigay buhay, sabi ni Jesus. Ang lumalapit sa akin ay hindi na mapuputol, at ang nananalig sa akin ay hindi na mauupaw kailanman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang gabi sa inyong lahat. At maligayang Pasko na muling pagkabuhay. Palakpakan natin ang ito ang inyong misa, na pagsimula ng Easter, pagpasok ng Easter season. Iba-iba daw ang dahilan bakit nagdarasal ng tao sa Diyos. Yung iba nagdarasal dahil takot na sumuway sa utos ng Diyos. Yung iba naman nagdarasal dahil takot mapunta sa impyerno. May mga tao gano'n yun. Ginagawa nila yung mga kasanayan dahil sa takot. At ginagawa nila yun dahil alam nila na mayroong kapalit. Yung iba naman, nagdarasal dahil mayroong pangangailangan sa Diyos. Pero may mga nagdarasal, kahit walang hinihingi, kahit walang inaasahan, nagdarasal. At ang kanilang pagdarasal ay nakabase sa tinatawag natin na ugnayan sa Diyos. Yun yung pagkakaiba-iba ng mga tao na nagdarasal. Ito na rin babasa at ang Ebanghelyo ngayon. Bakit kailangan paliganan ng kababalaghan para maniwala sila kay Jesus? Diba klaro? Ano po kababalaghan ang maipakita ninyo upang manalig kami sa inyo? Ano po ang gagawin ninyo? Hindi ito nalalayo sa mga tao na nagdarasal sa Diyos dahil may hinihingi o dahil may kailangan. At ano ang sabi ng Panginoong Jesus? Ako ang pagkain na nagbibigay buhay. Kasi nga ang inaasahan ng mga Hudyo ng mga panahon na yun ay material na bagay. Kung nakapagsimba kayo kahapon, ang Ebanghelyo kahapon ay tungkol doon sa paalaala ni Jesus. Kaya kayo sumusunod sa akin kasi nabusog kayo. Ayan, no? Kaya kayo sumusunod kasi meron kayong nakagala. Diba? Parang ano yan parang sa mga kandidato. Diba? Kaya tayo sumusunod sa mga kandidato dahil sa payout. Diba? Dahil sa pagpirma at sa ID. Pero pagkatapos niyan, susunod pa rin tayo sa mga kandidato. So, gano'n yan. Gano'n din yung ugnayan natin sa Diyos. Kaya magandang pakaalala ngayon na nagsisimula ang panahon ng Pasko ng muling pagkabuhay na siya na mismo, ang nagpapakilala sa atin, ako ito, buhay. At napatunayan mo ang aking magiging Diyos. Ano ba ang kailangan ninyong kababalaghan? Ano ba ang kailangan ninyong himala para maniwala kayo? Kaya maganda rin tingnan na ano ang kahilingan na ng ating ugnayan sa Diyos. Kaminsan, ito ay bumabase sa ating pagpili mo yung tinatawag natin ng mga desisyon sa buhay. May mga tao na nagiging miserable dahil yung pinili nila ng sitwasyon. Di ba?
May mga tao minsan na napapahamak dahil yung pinili nilang desisyon. At yun yung naging bunga ng kanilang desisyon. May mga tao na nagiging maulat kasi yun yung pinili nila. So yun yung desisyon na ginawa nila sa kanilang buhay kaya sila naging maulat. Ibig sabihin, bakit kailangan ng pala natin mga kapatid ay bumabase at dumidepende sa kung ano ang pinipili natin na desisyon sa araw-araw. Kaya maging sa ating ugnayan sa Diyos, kung ano ang pinipili natin na desisyon o ang pinipili natin na gagawin, ay yun yung nagiging bunga ng ating relasyon sa Diyos. Kung ating ugnayan o relasyon sa Diyos ay dahil lamang sa ating pangangailangan, ay baka magandang tignan yun. Baga magandang tanongin yung ating sarili. O nga, no, bakit ba ako nagsisimba? Bakit ba ako nagdarasal? Bakit ba ako naglilingkod sa Kanya? Bakit ba ako nasa community pa? Diba? Bakit ako nandito sa community na minsan hindi ko alam, hindi ko naiintindihan? O baka naman dahil nadudugo yung aming mga kasamahan, kaya lang ako sumasama minsan. Minsan yun yung katotohanan, di ba? Na nadudugan tayo minsan na hindi natin na magalayan dahil nadudugo yung mga kaibigan natin. O kaya ay parang nadadala lang tayo ng halos. Wala rin tinatawag natin na personal na pinaninindigan natin. Kaya sa ikatlong linggo pa lang, nasa ikatlong linggo pa lang tayo ng Easter season. No? Mahaba yan, hanggang Pentecost. No? Kaya even in the way we pray, even in the way we sing, makikita natin yung pinagkakapa. Diba? Makikita natin yung difference. Noong nakaraang Kwaresma, at ngayon yung kasalukuyang Pasko ng muling pagkabuhay. Dahil ang kanyang muling pagkabuhay ay pinaka-tugatog na, kung sabi na natin sa Tagalog, pinaka-summit, pinaka-mataas na pagpapatunay ng kanyang pagiging Diyos. Wala nang himala na papatay pa doon. Wala nang kababalaghan na wali pa lang hingin at tanungin at idiman sa Diyos. At yung kanyang muling pagkabuhay ay patuloy na nagpapaalala sa atin ng ating pag-asa. Yung pag-asa na nagbubunsod para yung ating pananalig at pananampalataya sa Kanya ay gusto natin umami. Kasi yung pananampalataya ang bigyan sa dahil sa gawang pag-intensyon, di ba? Minsan sinasabi lang natin, manalig ka lang bro, no? So palataya ka lang, sister. Kasi meron tayong hinihingi sa Diyos, meron tayong hinihintay. Pero kahit wala tayong hinihintay, kahit wala tayong hinihingi sa Diyos, dapat yung pananampalataya, yung pananalig na yun, ay naluluto sa level na yun. Hindi siya bumabase doon sa ating intensyon o doon sa ating hinahanap. Wala kasi kung gano'n, wala pinagkaiba yan sa mga tao na naghahanap ng kababalahan. At sa harapan pamismo ni Jesus na kanilang sinabi, upang panalig kami sa iyo. Whether nagdibala o wala, meron tayong hinihingi o wala, meron tayong hinihintay o wala, dapat natin pagkanalig sa Diyos ay tumataas ng tumataas. No? O kaya mas tumitibay ng tumitibay. Dahil siya mismo ang nagpapakilala sa atin. At gumagawa ng paraan para maramdaman natin ang kanyang presensya, no, sa ating buhay araw-araw. At yan, no, ang isa sa pinaka-epekto ng Easter season. Yung kanyang presensya ng kanyang pagiging Diyos. No? Yung kanyang presensya ng kanyang kaluwalhatian. Kaya nga, dinudulong natin palagi ang Easter season sa ating krisismo, sa ating binyag. Di ba? Dahil yung sinampalatayanan ninyo nung bininyagan kayo, di ba? Sumumpa kayo. Ito yung mga magulang ninyo natin, no? Gumawa noon. Pero
tayo ay nangako, diba? Ay tatakwil si Satanas, tatakwil ang kasalanan, pero at the same time, sasampalataya tayo sa Diyos Ama, sa Diyos Anak, at Espiritu Santo. Dahil unang-una, yun yung ating pagkakilala. Yun yung ating identity. Kaya maraming magkaugnay at pagkatugtong yung pagdiriwang ng Easter season at yung pagpapaalaala palagi sa atin. Binabalik katawan natin ang araw ng ating bigyan. Dahil sa araw ng ating bigyan, yun ang ating pagsilang bilang anak ng Diyos. Mga kapatid, inaanyayahan tayo na umasa kay Jesus upang makamit ang kasiyahang maibibigay lamang ng pinangako namin. Ating tugon, Panginoon, hindi mo ang aming kapatid. Ang simbahan naway magsikap na maitakit ang pag-ibig ni Jesus sa lahat ng taong namumuhay sa tinapay ng buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Atin nawang maunawaan na ang presensya ni Kristo sa Eucharistia ay isang palakilang pagtawag sa atin upang ibahagi ang ating buhay sa lahat ng ating nakakadaupang parang. Manalangin tayo sa Panginoon. Ang mga nagtitiis ng gutom at pagkauhaw, naway patutunan ni Jesus na siya ating tinapay. Manalangin tayo sa Panginoon. Ang mga may sakit, naway makakuha ng lakas sa pagtanggap sa Eucharistia. Manalangin tayo sa Panginoon. Ang mga pinalalakas ng Eucharistia sa buhay na ito, naway maging buhayin sa huling araw. Manalangin tayo sa Panginoon. Ang manangin nasa langit, sinubo mo mula sa langit kaming anak, upang maging pagkain ng aming kaluluwa, at akayin kami patungo sa iyo. Parapatin mo na sa pamamagitan ng aming pananampalataya kay Jesus na hinagay ng buhay, kami ay laging makasama sa iyo. Hindi namin ito sa pamamagitan ni Kristo aming Panginoon. Amen.
Pagkatinawa ng Panginoon, itong karahain sa iyong mga kamay, sa kapulihan niya at karangalan, sa aking kapakinabangan, at sa buong sanggayan ng iban. Ama namin galikha, pagdating mo ang mga alay ng iyong sabayan ng natutuwa. Ang pagkabuhay ng iyong anak na niloob mo aming katuwa ngayon ay papagbumahing mo ng gala na mananatili sa aming habang panahon. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo, Taas sa Diyos ang iyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Salamat at siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat ng ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinagdiriwang mo ang paghahain ng Mesiyas, ang maamon mo para na lumubos sa aming lahat. Naghahain walang kagumpay, walang umpay, ang anak mong minamahal, upang magkasalo-salo ang tanan sa bigit ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinakoy, buhay lagi pinaghandog. Kaya kaisa ang mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang upay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang buwan ng kanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo banal ang mga kaloob nito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinatiis ang pusang loob na maging handog, tinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati ngayon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na hinahandog para sa inyo. Kaya hindi naman o matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Huli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang pipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo, para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pagkanala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya.
Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong pinarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, tinapin mo ang iyong simbahang gagana sa buong daigdig. Gustusin mo kami sa pag-ibig kay San Elias na aming Kristo at ng Tananampalataya. Alalahanin mo si Francisco na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Noong siya'y binyagan, siya'y naalisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkamatay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na hilay na may pag-asang sila'y may bubuhay, gawin din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkitapatin kami lahat ng mga kasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay sana ang mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalulog sa iyo. May pag-ibang naman namin ang pagpupuli sa kararan mo sa pamamagitan ng imanan na aming Panginoon sa Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga kapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ngayon ay tawagin natin ang Diyos na mga pinasalan. pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananaligan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Cristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan ng pakailanman. Amen.
Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa iyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa iyo. Tumayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Amen. Sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong matinawag ang tumanggap sa kanyang banal na tingin. Panginoon, hindi ako dapat na makatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tukayan mo at ilapin ang iyong sabayanan na nilarakang mong makinabang sa tiging ng pagpapakindalman. Ipagkaloob mo kami maliwalhating harating sa pagkabuhay na magtatakot sa amin sa iyong ibig, sa pamamagitan ni Yesu Cristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawala hanggan. Amen. Tayo ngayon ay First Tuesday nga, ay lahat ng mga birthday, mga pigsarapal, at mga wedding anniversary para sa prayer of blessing o para sa panalangin ng pagpapaspas. Sino mo yung anniversary? Kami-kami yung mga birthday. Kami-kami yung mga birthday. Ito lang yung anniversary niya. Sabi nila ito. Please bow your heads. Kayo po ang inyong mga ulo. Diyos na sa milikha, ang pupuri at nagpapasalamat kami sa iyo para sa hanggang buhay. Hindi mo ang panalangin ng iyong mga alagad na bumukulita ng kanilang kaarawan sa buwang ito at nagagalak sa mga hanggang buhay at pag-ibig, pamilya at kaibigan. Pagpalain mo sila sa pamamagitan ng iyong patuloy na pananahan sa kanila. Tukuin mo sila sa iyong pagmamahal upang matamasa nila ang darating na mga masayang taon. Almighty and eternal God, you have so exalted the unbreakable bond of marriage, that it has become the sacramental sign of your Son's union with the Church, as Jesus taught us. Look in favor of these couple whom you have united in marriage, as they ask for your help and the protection of the Virgin Mary. They pray that in good times and in bad, they will grow in love for each other, that they will resolve to be of one heart in the bond of peace. Lord, in their struggles, let them rejoice that you are near to help them. In their needs, let them know that you are there to rescue them. In their joys, let them see that you are the source and completion of every happiness. All this we ask through Christ our Lord. Amen. Sa lahat ng participation, mula sa mga natin Palm Sunday, sa Holy Week, sa mga position, hanggang sa Easter Vigil. Maraming salamat sa inyong cooperation at sa inyong presensya. Maraming sa lahat ng mga nag-serve sa misang ito. Siyempre, ating servers, ang ating director, Minister for Communion, leaders, siyempre natin yung music ministry. Para natin ang Panginoon.
meron po 133, no? To be exact, 133 na bumoto para sa susunod, no? At bagong Santo Papa. At ito po ay isang sagrado at medyo matagal ng proseso. Dahil kailangan nilang reach doon sa 2/3 ng votes. So, hindi po ako magaling sa math, kaya hindi po ako compute naman kung ilang kanila dapat ang boboto sa mananalo. 2/3 ng 133. So, ilan yun? May Google din nila. So, ibig sabihin, hanggang itim yung puso, no? Hanggang itim yung puso, hindi pa umaabot doon sa 2/3 ng boto. Kaya uulit na naman sila, no? Hanggang marating nila yung 2/3 votes kung sino man yung ipapadala at sa pagbabayan ng Espiritu Santo. Kaya pagkasal po natin, no, ang ating simbahan, at laging napakalaking kampanin po, no? Ang pagiging Santo Papa, hindi po siya katulad ng Miss Universe na titulo na, ano, at yung iba tapos sa loob ng isang taon. Pero ang pagiging Santo Papa ay hanggang kaya nila, mamuhay sila ang mamumuno, no, sa simbahan Katolika sa buong mundo. Sumainyo ang Panginoon. Pagpalain kayo ng buong kapal sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kumayo ngayon patuloy na maghanip Panginoon at ang Panginoon. Salamat sa Diyos. Kaya po sa inyo lahat.